paaralan, kakulangan sa mga guro at tila mababang kalidad ng edukasyon. Balik eskwela na marami sa Lunes, may ilang kabataan naman na hindi makakapag-aral dahil sa kahirapan. Karapatan ng bawat Pilipino ang abot kaya at dekalidad na edukasyon. Ngunit dahil sa kahirapan, ang ilan, mas pinili na lang lamnan ang kanilang mga tiyan kaysa isipan. Sa bansang ito, edukasyon daw ay karapatan ng lahat, nakasaad mismo sa Universal Declaration of Human Rights. Ngunit bakit tila pribilehiyo lamang ito para sa ilan? Habang ang mga anak ng may kaya ay umaakyat patungo sa kinabukasan, libo-libong batang naiiwan sa ibaba, naglalako, namamalinos, natutulog sa gutom. Ate, pumili na po kayo ng paligat ng asawa. 10 piso lang po. Ano ba? Dito nga. Ate, sige na po. Kuya, bumili na po kayo. Ayon sa datos, milyon-milyong kabataan ang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil walang kaya ang kanilang pamilya. Samantala, ang mga anak ng makapangyarihan, pinapakita sa social media ang kanilang marangyang buhay. Mga sasakyan milyon-milyon ang halaga. Ngunit, ang ordinaryong estudyante, kulang sa libro, kulang sa pagkain, kulang sa pag-asa. Ito ba ang hustisya? Ang pagkamay ni Rizal ay nagbunga sa pagsilang ng isang Pilipino. Kaklasin ba sila? Ano yung sinusunod mo dyan? Pwede makita? Ay, wag na po. Gaano karaming batang Pilipino ang naghahangad lamang ng pagkakataon. Ngunit sila'y napipilitang tumalikod dahil sa kahirapan, dahil sa obligasyon, dahil sa mundong ginagawang pribileyo ang isang karapatang dapat ay para sa lahat. Kung hindi ibinibigay sa kanilang karapatan, sila nalang gumagawa ng paraan. Pagod mag-aral. Oo nga pala, may trabaho pa ako. Edukasyon na dapat libre, nagiging pasan nilang mas mabigat pa sa kanilang murang balikat. Hanggang kailan? Hanggang kailan ipagkakait sa kanilang karapatang mag-aral nang hindi kinakailangan magdusa? Hanggang kailan magiging parusang isang bagay na dapat ay karapatan?